Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa masaya naming pagdiriwang sa 40 araw na paghahanda sa pagkabuhay at sa pakikinabang namin sa salo-salong banal ng paghahaing ipinagkamit namin ng katubusan, ikagalak nawa namin ang dulot nitong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Halikayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon, pagkat ang nananakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugal, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay mapalalakas niya tayo uli, at sa 3 araw, tayo'y kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Halikayo, sikapin nating makilala ang Panginoon.
Tiyak na tutugunin tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang pagsala, tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Huda? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog, nadagling napapawi. Kaya nga, ipahahampas ko kayo sa aking mga propeta. Lilipunin ko kayo sa pamamagitan ng aking mga salita at simbilis ng kidlat ang pagkatupad ng aking hatol. Sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain at pagkakilala sa Diyos sa halip ng handog na susunugin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin, linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Hindi mo nanais ang mga panghandog, sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Sayon, yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing dala sa dambana, torong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Kapag ngayoy napakinggan ang tinig ng poong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparang ng mithin at kalooban. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Magsitayo na po ang lahat. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Kapag ngayoy napakinggan ang tinig ng poong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mithin at kalooban. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili, matuwid at tumahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa namay publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo. Nagbibigay ako ng ikapu ng lahat kong kinikita.
Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabing, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay Sabado para sa ikatlong linggo ng ating 40 araw na paghahanda para sa Misteryo Pascual. Atin po munang balikan ang ating po mga narinig ng mga salita at nawa ito ay hindi manakaw sa ating isipan at hindi makuha ng anumang mga bagay na ating po mga iniisip at pinagkakaabalahan. Nung Lunes, matapos po na siya ay, kung kayo po ay nakapagsimba ng Lunes, matapos po na siya ay pagbintangan o hindi tanggapin sa kanyang sariling bayan at sa kanyang mga tinuturo, si Jesus ay binalak na ihulog sa bangin dahil sa kanyang mga sinabi na nakasama ng loob ng kanya pong mga kausap. Ngunit ang ginawa ni Jesus ay dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Minsan may mga bagay na kapag hindi ka katanggap-tanggap o hindi ka tinatanggap ng mga tao, anong dahilan para manatili ka sa kanila, di umalis ka na lang. Kumbaga, ikaw na mismo ang umiwas kaysa ikaw pa mismo ang makipaglaban sa kanila. Dahil mayroon naman talaga mga pagkakataon na kahit anong paliwanag mo, may mga taong pagsarado na ang isip, wala silang tatanggapin at magagalit pa yan sa iyo. Kaya ikaw naman, huwag mong pag-aksayahan ng panahon. Baka itong sinasabi, may mga sitwasyon sa buhay natin, kailangan mo silang iwan, kailangan mong umalis para din naman sa iyong sanity. Mababaliw ka lang at masisiraan ka lang ng loob. Dapat focus ka sa iyong misyon, focus ka sa iyong dapat na gawin. Noong Martes, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng pagpapahayag ng mabuting balita, sinabi sa atin, katulad ni Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Yung pagtitiwala sa plano ng Diyos, ito ang dapat nating pinag-aaksayahan o pinaggugugulan ng ating panahon. Hindi ang mga plano ng tao, kundi kung ano ang plano ng Diyos. At noong Miyerkules, pinaalala ulit sa atin ni Jesus na sabi niya, ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Kung susundan natin, matapos yung kay Maria, binigay niya ng halimbawa na hindi siya naparito para baguhin kahit anuman o alisin ang kautusan, kundi naparito si Jesus upang tuparin, ituro ang mga kautusan. Nung Huwebes, matapos niyang sabihin na itong salita ng pagtuturo at pagtupad, ang sabi niya, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Ngayon, saan ba tayo talaga?
kanino ba talaga tayo yung alliance natin, kanino ba talaga tayo nakakampi? Kay Jesus ba talaga tayo o sa iba? Kahapon, Biyernes, sa pagdulog nung isang iskriba, yung sa kanyang tanong, ano ang pinakamahalagang utos? At nang masagot din niya na ang pinakamahalagang utos, unang-una ay ibigin ng Diyos, pangalawa, ibigin ng kapwa gaya ng iyong sarili. Nang makita ito ni Jesus doon sa tao na nagtanong sa kanya, sinabi niyang, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. So, kailangan din natin makita, lalo na tayo mga taga-simbahan, nasaan nga ba tayo pagdating sa kautusan? Nasaan tayo sa pagsasabuhay o pagtupad nito? Kasi tandaan niyo po, hindi nangangahulugan, perfect attendance tayo kapag misa, sa langit na tayo. Dahil lang titingnan din sa atin ang pamantayan, paano natin isinasabuhay ang mga kautusan ng Diyos. Kaya nga ngayon, sa Ebanghelyo natin, ipinahayag, sabi ni Jesus, sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. So ngayon, ano na nga ba tayo? Baka ano na bang pagtingin natin sa ating mga sarili sa tuwing tayo ay umaharap sa Diyos? Ano ba ang ibinibida natin sa Diyos? Kasi sa kwento, mayroon dalawang lalaki o may dalawang tao ang nagdarasal. Yung isa, bidang-bida ang kanyang sarili, na hindi siya ganito, hindi siya ganon, hindi siya katulad ng iba. Samantalang isa ay halos hindi makatingin sa Diyos dahil sa kanya pong mga kasalanan. Yung pagpapakumbaba versus pagpapakataas. So, nasaan ba tayo dito? Yung progress ba natin? Na minsan na rin naman tayong pinatawad ng Diyos at patuloy na pinapatawad ng Diyos. Pero baka lang nakakalimutan natin, dahil nga minsan, matagal na ako sa simbahan, ibig sabihin, mabait na ako, ibig sabihin, ay talagang tumutupad na ako. Pero tayong mga taga-simbahan, ang numero unong nagiging judgmental sa iba. Imbis na magdasal tayo, na tayo ay matutong magpakumbaba, kaya lang nakafocus tayo sa mga bagay na hindi natin ginagawa. Mga bagay na nagpapayabang sa atin, mga bagay na nagpapaangat sa ating pagtingin kumpara sa iba. So sikapin lang natin, kahit naman po na tayo ay lagi nagsisimba, hindi pa rin naman tayo nakakaligtas sa mga panunukso. Hindi pa tayo talaga yung 100% nakakatanggi sa kasalanan. Pero basta pagdating sa harapan ng Diyos, ang tinitingnan lang naman niya ay kung tayo ba ay nagpapakumbaba. So minsan, di ba, pag tayo nga lumalapit sa Diyos, ang lagi natin sinasabi, pag ngayon tinanong ko kayo, kailan tayo na huling nagkumpisal? O kaya pag iniimbitahan tayo na magkumpisal, anong sinasabi natin? Wala naman po akong kasalanan. Minsan nga, kapag nasa kumpisal na, Father, wala naman po akong kasalanan. Maganya tayong attitude, So, sigurado ba talaga wala tayong kasalanan? O ayaw lang natin talagang aminin na tayo po ay nagkasala? So muli, ang titingnan sa atin ni Jesus o ng Diyos, hindi yung bigat o laki o kaya naman liit ng kasalanan. Ang tinitingnan niya sa atin kung ating bang puso na lumalapit sa Kanya ay nagpapakumbaba. Amen?
Taglay ang mga pusong nagsisisi at nagpapakumbaba. Umaharap tayo ngayon sa Diyos. Tumugon tayo ng tapat at nagpapakaabang panalangin sa mga kahilingang ito. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging isang tiyak na kanlungan para sa mga makasalanan at mga itinatakwil ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa bayan naway mabigyan ng higit na malasakit sa mga kababaihan, mga bata, mga ulila, mga matanda, at mga walang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mananampalataya naway magkaroon ng higit na malalim na panalangin at pagsisisi, lalo na sa panahong ito ng Kwaresma. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway maranasan ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ni Kristo upang mabigyan sila ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway magtamasa ng liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, tang lahat ng mga kaluluwa na iniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sa iyo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong kagandahang loob, dinalisay mo kami upang sa iyo'y makadulog. Sa pagdiriwang na ito ng maringal na paghahandog, maihainawa namin ang inyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa paghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw.
Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon, Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kahalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaluwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalong lagi sa banal na pakikinabang, mapangatawanan namin, nawa namin ang wagas na ginagampanan sa aming pagsasaloob ng lagi naming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Oratio Imperata para sa bayan. Amang makapangyarihan, inakay mo ang iyong bayan galing sa Ehipto, mula sa pagkaalipin tungo sa kalayaan. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, inakay mo kami mula kamatayan tungo sa buhay, sa kanyang misteryo paskwal at kaloob na Espiritu Santo. Nagpapakumbaba kaming lumalapit sa iyo, nagtitiwala sa iyong pangakong hilumi ng aming bayan. Iunat mong muli ang iyong makapangyarihang kamay, at akayin kami sa panahong ito ng krisis, alitan at pagkalito. Magningning nawa ang katotohanan, tulad ng haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi, upang tanglawan kami sa landas tungo sa pagkakaisa at kapayapaan. Umagos nawa ang katarungan, tulad ng tubig na bumukal mula sa bato, upang pawiin ang uhaw ng mga naghahangad ng hustisya, linisin ang mga sugat, at buksan ang daan tungo sa paghilom at pagkakasundo. Pinakain mo sila ng mana sa ilang, busugin mo ang aming pagkagutom sa katarungan, upang hindi na kami magnasa ng kapangyarihan, kayamanan at pansariling pakinabang. Palambutin mo ang pusong matitigas tulad ng sa paraon, at buksan ang mga matang binulag ng kasakiman, upang manaig ang tunay na pagmamahal sa bayan, higit sa anumang alyansang pampolitika o pansariling interes. Turuan mo kaming makita ang isa't isa, hindi bilang kakampi o kaaway, kundi bilang magkakapatid sa iyo. Nawa ang taon ng Hubileo ay magtulak sa amin upang maglakbay bilang isang bayan. Ito nawa ang aming maging Paskwa,
ang aming pagtawid mula sa kasinungalingan tungo sa katotohanan, mula sa karuwagan tungo sa katapangan, mula sa kawalan ng katarungan tungo sa katwiran, mula sa pagkakawatak-watak tungo sa pagkakaisa, mula sa paghihina ng loob tungo sa pag-asa, mula sa pagiging makasarili tungo sa tunay na pag-ibig. Sa panahong ito ng pananariwa, matuklasan nawa naming muli ang aming kadakilaan bilang isang bansa at ang aming dangal bilang isang bayang iniibig mo ng lubos. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus, ang aming korderong iniaalay na gumagabay sa amin sa pamamagitan ng krus mula sa kamatayan tungo sa bagong buhay. Amen. Mahal na Birhen ng Kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arkanghel, ipanalangin mo kami. Tatayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Masdan mo ang hingas ng pag-asa at ang awit namin pakinggan na tunay nating makakamtan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.